Gaanong kalawak po yung operasyon ng mga guerrilla scam operations at mga scam companies na binubuo ng mga dating POGO workers? Ganito po yan, ma'am. If I may, yung malalaki po ng mga POGO companies that we have raided before or that were existing before, ang nakikita po namin sa kanila ngayon is nagbe-breakdown sila into smaller groups. Some are even branding themselves now as BPOs. So, iba-iba po ang style po nila, but most of them, um, nagiging mga guerrilla groups into tens, 20s, where before were operating in thousands. So, just like what we found in Parañaque, when we raided the Parañaque group, nakita po namin doon sa isang subdivision na meron silang inokupa na 45 houses within the subdivision. Ganun po ang nangyayari po ngayon. They are breaking down to smaller groups. Alright. Smaller groups pero maramihan pa rin. So maaring 10 to 40 workers pero sa 45 na bahay sa iisang subdivision. Yes po, ganun po ang nakikita po namin. At some, like for example, yung isang recent trade namin, ang branding po nila sa kanilang kumpanya is BPO na po. Yes. Po. Importante po yun kasi yung BPOs, tulad ng remittances ng ating mga OFWs, yung BPOs ang isa sa top revenue generators talaga para sa gobyerno at para sa ekonomiya. Yes, ma'am. Napakaganda po talaga ng mga BPOs actually. Yes, of Kung course. straight BPOs, Mm-mm. napakaganda po talaga. It's a revenue generating Yes. group. But of course, like for example, yung Pogo, dati maganda naman po yan kung talang straight Pogo. Pero dahil nga po sa nahaluan ng napakaraming mga problema na lahat na po sila nagkadamay-damay na po, naging masama na po yung pangalan ng Pogo. Hopefully, wag po itong mangyari sa mga BPOs. Anong context po lumalabas yung pangalan ni Shi Zhejiang? At ano yung connection niya sa Pogos? Si Shashi Jiang po ay nag-operate po before dito sa Pilipinas. At ang kanyang ginawa rin po dito is offshore gaming. But that was way beyond before yung pagkaka-create po ng administration ng isang oversight body katulad po ng PAGCOR. Wala pa po yung PAGCOR na doon control at that time over sa mga offshore gamings. So, siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si Shi. Opo. Si Shi Zhejiang, isa sa pinakamalaki. When you say isa sa pinakamalaki, bakit? Ilang Pogo licenses ang ina-account for ni Shi? Ang so far lang po na lumutang sa aming mga investigasyon kasi matagal na po yun, way before yung sa PAGCOR pa po. Ang data lang po na nakita namin dun sa kanyang na-raid na kumpanya sa Pasay na na-explain nyo na po kanina. Yun yung Rivendell. Or yung Yung ano po, Nine Dynasty Group o yung Yatays pa. Alin po doon? meron pa po isa. Alin po? We will forward to you the name, ma'am, Thank you. later on. So isa sa pinakamalaki yon. Pero lahat-lahat, alam na po ba ninyo sa inyong investigasyon kung saan lumabas yung pangalan ni Shi Zhejiang tungkol sa Pogos, kung ilan ang Pogos na kanya? We are still looking at it, ma'am. Kung ilan po. Alright. Isa-submit nyo naman po sa komite, ano po? Yes, ma'am. And ano po namang opinion nyo? Ano naman pong opinion nyo sa sinabi kanina ng CESA resource person na walang Pogos doon at itutuloy lang nila ang ginagawa na nila sa ngayon? So yung offshore gaming licensees operating outside the zone and outside the country, ano pong opinion nyo doon? Yun po ang report nila, ma'am. So, hindi pa po namin natitignan po. Pero circumvention po ba yon ng ban ng POGOs or yung EO or yung memo? Actually, ma'am, after the issuance of the EO 74, nag-issue po si Executive Secretary Person ng isa pong memorandum to CESA to adhere to the provisions of the EO 74.
So, babalikan po talaga namin yung Office of the ES para klaruhin yung tingin namin ay malabo pa rin sa EO at punuin yung mga gaps na nakikita pa namin sa EO na yon. Huli sa ngayon para sa, sorry. So, ganong kalawak po yung nakita ninyo, halimbawa sa Parañaque, yung nakikita ninyo na nagbe-break up into smaller groups o nagpapanggap na BPOs. Ito ba sa Metro Manila lang or sa iba pang bahagi ng Luzon o sa lahat ng regions tulad ng sinasabi ng NICA na area of concern nila, at least as far as POGOs related to espionage are concerned? Dahil po sa active ang PAOK dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the POGOs are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. So nationwide na talaga. Opo. And totoo, dahil bukod sa mga na-read nyo dito at inimbestiga namin sa Luzon, merong Cebu, sa Visayas, merong Cagayan de Oro, sa Mindanao, at posibleng iba pa. Madami po sila. Marami. Okay. Alright. So huli po para sa PAOK ngayong umaga, Director, yes, ano pa po yung mga nakikita nyo mga patterns ng mga POGO enterprises ngayong pasara na yung mga official na POGO? Inaalam pa po namin, ma'am, ngayon yung mga nangyayari. Nasa transition po tayo. October 15, nagsabi na po yung Bureau of Immigration na dapat ang mga POGO workers ay dapat maging i-downgrade ang kanilang mga visa into tourist visas. So therefore, dapat sila nag-aasikaso na lang ng kanilang mga pamamaalam sa kanilang mga loved ones dito sa Pilipinas, nagbebenta ng kanilang mga condos o nag-aayos ng kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga utang. But so far, nakikita namin na yung iba naman lumilipat lang ng ibang mga lugar. Nakikita namin po na maraming flights papunta sa Visayas area. Oh. Na doon po namin na monitor yung ibang mga tao na dating nagtatrabaho sa POGO. At nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung kanilang mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. So hopefully, magkakaroon po kami ng meeting para po sa implementation ng EO 74. Doon po namin naayusin with other agencies on how we are going to do about the solving of these problems, ma'am. Alright, salamat po.